Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes. Tingnan po natin kung ano ang makikita natin ngayon. Ngayong araw ng Martes sa Situation 1. Na araw ng Martes, tingnan natin ang isang situation, no? Situational ulit tayo dahil araw ng Martes ngayon. Kagabi, isa lang po dahil tinapos ko lang naman yung Situation 2 and 3 kahapon. Pero dong sa Lunes, isa lang po yun, no? Update lang tayo, no? Pero ngayon, tingnan po natin, no? Araw ng Martes, situational. Tingnan po natin ano ang makikita natin. So, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tingnan natin, ha? Isa muna kukunin natin yung pang situation 1 muna. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, kuha tayo ng oracle. Dito naman tayo kumuha ng 5. Yan. Balasahin muna po natin. Yan. Ay, shucks. Balasahin muna natin. One, 2, gitna naman 3, 4 at huli, sa bandang huli 5. Okay, we'll see what's in your card for situation 1. Tanggalin muna natin ang mga oracles, ilipat natin dito. Okay, for situation 1, tingnan po natin ano ang ating makikita sa araw ng Martes na ito. Ang lakas ng energy ngayong Martes. So, tingnan natin. Ako dito si Oracle. Si Tarot. Okay. For our first card, ano po ang ating makikita? We'll see. No? Rewards. Fruit of labor. No? So, lahat daw po ng iyong pinaghihirapan, lahat ng sakripisyo mo at lahat ng sakit, magkakaroon ka po ng hustisya. For your first card, meron na agad akong title, no? Malapit nang magkaroon ng hustisya, no? Justice. Hustisya. Malapit mo nang makamtan. Ang karma, malapit na niyang makuha nang dumating sa kanya. Diba? Kaya gusto ko talaga araw ng Tuesday. Ang lakas, no? Hustisya, malapit mo nang makuha. Karma, malapit na sa kanyang dumating. Or it's the other way around. Karma, malapit na niyang makuha. Hustisya ay malapit mo na ring makamtan or makuha. Okay? Yan, ano? Kasi siya yung tipo ng tao na lahat ng desisyon hindi pinag-iisipan. Bara-bara, no? Bara-bara talaga hindi niya pinag-iisipan. Sa ngayon, walang direksyon talaga buhay nito. Diyos ko, talagang walang direksyon, panay conflict, no? Kahit anong pasukin niya there, oh? Kahit anong pasukin niya, panay conflict ito. Anger and argument, lagi po talaga silang nag-aaway. Kumbaga nakikita ko ngayon, isa sa mga hustisya mo, ay ang pag-aaway nila palagi, no? Maybe si Chabelitang Palaka is really insecure sa'yo, no? Na kahit na ano, araw-araw hindi ka nawawala sa away nila. Kaya siguro minsan nabibulaukan ka na o kaya minsan naman parang gulong-gulo ka na, no? Aligaga ka kasi hindi mo alam bakit, no? Bakit lagi na lang si Chabelitang Palaka nasa iyo, no? Laging kang nababanggit ni Chabelitang Palaka. Now, ang dami rin sa kanilang nawawala. They have poverty and insecurity. Meron silang needs. Marami silang needs na hindi natutugunan.
nagkakaroon ng insecurity, no? At si Chabitang Palaka parang nawawalan din ng gana, hindi niya alam kung saan sila papupunta o saan sila pupunta kasi lack of direction, hindi niya alam saan sila pupunta, kung ano na ba yung mangyayari sa relationship nila, no? Parang ito, ayun yung sinasabi ko sa'yo, malapit nang dumating yung hustisya sa'yo, Wheel of Fortune, malapit nang dumating yung hustisya sa'yo, malapit nang dumating yung karma sa kanila, reversal of failure, meaning yung sakit mo ay ibinabalik na sa kanila o sila naman po ang makakatikim ng sakit na dinanas mo. Yung kahinaan mo kasi na abuso no? Now na inuuna ikaw yung nai-insecure, bakit ginawa sa ito, bakit kasi nakta ng ganito. Sooner or later, taga mo, malapit na po sa iyo ang hustisya at yung karma nagsisimula pa lang po sa kanila. Nagsisimula pa lang po sa kanila. There's jealousy self-centered. Si babae ay jealous masyado, si lalaki ay self-centered. Kaya ito si babae ay lagi sila nag-aaway. Pakiramdam ni babae, mahal ka pa rin na lalaki. O yung partner mo, mahal ka pa rin. Yun yung feeling ng karelasyon niya ngayon. Maybe kahit na ito ay babae o lalaki, no? Ayan. Hi. Then there's this sudden shock, no? Nasa-shock ngayon yung ex mo, yung person, sudden shock, hindi niya maintindihan bakit gulo-gulo bigla yung finances niya, bakit gulo-gulo ngayon yung buhay niya, hindi niya maintindihan, Parang gusto niyang gumive up, no? Parang gusto nitong taong tong gumive up ngayon sa sitwasyon niya. Ang daming nag-iimpluwensya sa kanya, ang daming mga chuchu na mga kamag-anak on the side. Yan. Nakakaranas siya ngayon ng dati, meron siyang tagasalo, ikaw. Dati lahat ng problema niya ay yung tinutulungan, but now he feels that he is a failure. Talo siya sa lahat, no? Talo po siya talaga sa lahat. Inheritance. Etong taong to dati, may mga plano kayo sa buhay, no? Ang ganda ng plano nyo, sobrang okay, pero ayan, may nanonood sa'yo, meron sa inyong nanira talaga, no? Sumira sa maganda nyong samahan. Hanggang nakaramdam ito ng coldness sa'yo, no? Tapos nakakuha pa siya ng mga really bad advices galing sa ibang tao, no? Ikaw daw, sabi ng Divine Universe, you have to have the willpower and desire and inspiration to move on, no? Kailangan ikaw pa lang mismo sa sarili mo, kailangan talagang, no? Ayusin mo talaga, no? Pagtibayin mo kung ano yung natitira sa'yo, yung iyong dignidad, lahat, no? Panindigan mo yan. Wag kang bababa sa lalaking to, sa babaeng to. Kailangan mo siyang tiisin, ha? There's weakness and manipulation, Yung kahinaan mo po kasi, talagang makikita mo, ang nangyari po talaga dito sa kahinaan mo, talagang naabuso yung kahinaan mo. Naabuso talaga yung kahinaan mo. Na-manipula ba? Na-manipulate. Yan. Kailangan mo raw magkaroon ng beginnings and fresh start sa buhay mo. You deserve that. You really deserve that. And lastly, connected sa universe lahat-lahat ng plano mo sa buhay. You are guided, no? And for yung 5 oracles, no? I-reshuffle ko lang. Kahit 5 yan, Okay. We need to let each other go. Itong lalaking to ay nakipaghiwalay sa'yo dahil sa personal na reason niya, makasariling reason,
makasarili talaga yung pakiramdam niya, no? Hindi niya talaga yun, kumbaga, hindi niya ito pinag-isipan. This is a quick decision, ano? And I couldn't let you get close to me. Talagang parang ito pa yung block sa'yo or umiwas sa'yo or lumayo sa'yo, no? Sa mga panahon na talagang siya ay malaking-malaki ang ulo. Lumaki ulo nito no? Parang naging rude siya sa'yo ng bandang huli. But, na-realize niya na you came closer than anyone. Kumbaga, wala pa rin makakapantay sa'yo, no? Wala pa rin daw makakapantay sa'yo. At ngayon, alam niya na pag kinonta ka pa niya, magiging distraction lang siya sa sakit na nararamdaman mo or pwedeng bumalik lahat ng sakit na binigay niya sa'yo pag kinonta ka pa niya, no? But last but not the least, I regret lying to you. So, may regret din naman pala siya and may resentment din naman pala siya. Kahit papano, no? Kung kapal ng mukha na to, kahit papano pala, meron din naman pala siyang ginawang pagre-regret. Meron din pala siya sa feelings niya, sa puso niya. Meron din naman pala siyang pagre-regret. Yan. Okay, so that's your reading. First reading, situation 1. Yung karma niya ay malapit na ng maranasan at yung hustisya malapit mo nang makuha. So, there you go for situation 1. Later po ay ipapakita ko sa inyo ang situation 2 and situation 3. Okay? Yan. So, maraming salamat po sa inyo and thank you po for thank you po no sa pakikinig, always being there for me, sa pakikinig niyo po sa akin. Maraming salamat po. And thank you so much. At sana po, wag kayong magsasawang samahan ako sa aking mga videos. At pinapangako ko po na hindi ko rin po kayo susukuan. Kahit po sobrang busy ako, I will still, give you messages and free readings, no? Ganyan ko po kayo kamahal. For those of you who wants to have a private reading with me, you can always message me at Lady Lee Elena, no? Bibigay ko po yan sa last ng video natin. Alam niyo kung saan ako makokontak. Ingat lang po sa mga scammers. Make sure ako po talaga yung kinokontak nyo. And for those of you po na nakikinig, no? Baka naman you wanna give me a super thanks if naka-resonate kayo. And please also like and subscribe and hit the bell button para naman po updated kayo sa mga videos na lalabas natin. Most especially pag situational, di ba po? Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you. Please, no skipping of ads. Lambing ko na po sa inyo yun. Na wag nyo po sana skip yung ads para naman makadagdag yan sa ating mga advocacy. Yan. So, maraming salamat po and may God bless you all. Thank you and I love you all. From the bottom of my heart, mahal na mahal ko po kayo. Thank you. Bye!